today's video with the latest na memorandum na na-implement last April 1 nga. Nakapag-tingin-tingin na tayo ng couple of mga online lending apps. However, yung mga mga legit na hinihiraman natin, the likes of Bilis, Atome, yung mga last pay later natin, S-pay later, S-loan, pasok na pasok ba sila dun sa 12% na effective interest rate per month? O meron sa kanilang hindi sumusunod? Well, yan ang quickly titingnan natin bawat app. Susuriin natin kung lagpas ba sila sa 12% or pasok na pasok sila sa 12%. Well, samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge. Ginawa ko na ng videos and playlist na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. So, syempre, important din naman natin malaman na yung mga legit ba nating hinihiram talaga, yung kilala natin, yung inaasahan natin, pasok na pasok ba sila dito sa bagong memorandum ni SEC? Kung hindi nyo pa alam, ano ba tong memorandum na to, well, naglabas si SEC last December ng draft memorandum na nagsasabi na effective April 1, magbabago na po ang interest rate cap ng mga online lending apps. Ibig sabihin nito, from 15% na cap or limit, binaba po yan sa 12% right now. And for our past video, like ito kay Wanhan, kay Kasyalo, sinilip natin at pasok naman po sila dun sa tinatawag na 12% cap ng effective interest rate. Ngayon, quickly i-check natin itong mga kilala nating mga legit apps natin na hinihiraman online kung pasok ba sila sa 12%. So, unahin natin itong Atome cash loan na to. Kung mapapansin nyo, meron po akong 30,000 na cash loan limit dito kay Atome. Try na po natin hiramin yung 30,000. Ibig sabihin po kasi nito, if mataas sa 10,000 yung hihiramin mo, hindi sila kasama dito sa SEC na memorandum na to. So, tingnan po natin, even though mataas ba yung hiramin natin, sumusunod pa rin po ba sila? O pang 10,000 lang din po talaga yung 12% limit. Okay, try po natin yung 30,000. Sa 30,000 po, meron po akong 9 terms, 9 months to pay. Ang monthly interest po ay 2.43. However, meron po siyang loan facilitation fee na 2.27. Ibig sabihin lang po nito, ipag-add po natin itong dalawa, ito po yung cost na kasama sa babayaran natin. So, ang monthly po natin dito ay 4,743.33. Kung imumultiply po natin yan, 4,743.33 times 9, it would give me 42,689.97. I-subtract po natin yung loan natin na 30,000, nasa 12,689 po ang interest natin for 9 months. I-divide po natin yan by 30,000, nasa 42.29 or 42.30%. I-divide po natin yan by 9. Lumalabas po na 4.69 or 4.70 ang effective interest rate po niya on a monthly basis. Thus, check po itong si Atome Cash. Pasok na pasok sa 12%. Ngayon, silipin naman po natin si Bilis. Kay Bilis naman po, meron po akong 15,000 pesos. Hiramin po natin na 6 months. So basically, meron po tayong 3,114 na monthly installment. So kung i-calculate po natin yan, 3,114 times 6, it's 18,684. I-minus po natin yung principal na 15,000. 3,684 ang interest natin. I-divide po natin yan by 15,000. So lumalabas na 24.56% sa loob ng 6 months divided by 6. Yan, nasa 4.093 or around 4.1% po ang monthly effective interest rate po kay Bilis. Thus, again, pasok na pasok si Bilis sa 12%. Next po natin ay si Salmon. Kay Salmon po, hindi na po tayo magkakalculate kasi nakalagay naman po sa contract natin or sa plan details natin kay Salmon yung ating interest rate. So, dito lang po natin yung makikita when you open yung Salmon. Click nyo po yung credit nyo po, yung credit line. Tapos, under po dun sa ilalim, click nyo po yung documents and then plan details. Sa plan details, makikita nyo po, ayan, katulad po sa akin, 9% per month. Thus, kahit papano, kahit ano sabihin natin, pasok pa rin naman po ito sa 12%. So, pasok na pasok si Salmon. Next is si Maya Credit. Okay, kay Maya Credit, punta po kayo dito sa credit, tapos dito sa bandang ilalim, click nyo po yung account summary, tapos pagdating nyo po sa account summary, yung service fee po, makikita nyo doon kung ilang percent po yun. Ang sa akin po, ang nakalagay ay 6.99%. Thus, sa 12%, again, pasok na pasok si Maya Credit. Next po ay si Maribank Credit. Open po natin yan. Ito po, meron po akong 30,000 at 12 months. Nasa 2.95% lang po ang dagdag na interest or the effective interest. Thus,
Sabi po natin, pasok na pasok din po sa 12% ni SEC. Also, if you want to create your Maribank account, you can use my referral code PATKINTO. Mag-deposit lang po kayo ng 1,000 pesos dyan and then it stay there for 1 day at magkakaroon na po kayo ng referral bonus na 150 pesos. Di ba? Nag-create lang po kayo ng account, meron pa kayong 150 pandagdag sa ating mga budget. Next po, tingnan naman po natin yung SPay Later, kung magkaano po ang interest. Okay, i-check out po natin yan, apply po natin yung mga vouchers. And ito na po. So, meron po tayo yung 1,732.81 na monthly payment for our 14,000 na total payment. And kung kakalculate po natin yan, 1,732.81 times 12, that's 20,793. I-minus po natin yung principal na 14,107, magiging 6,886 po yung total interest. And i-divide po natin ulit yan by the principal na 14,107. Then, ang interest rate po natin ay magiging 47.40% sa loob ng isang taon. I-divide po natin yan by 12, makita po natin na 3.95% ang monthly interest. Thus, again, pasok na pasok sa 12% na sinet ni SEC. Next po natin puntahan ay ang Lazada. Okay, sa last pay later naman po, sample din po tayo. Ito po, meron po ako sinample sa cart na i-check out po natin. Ang babayaran ko lang daw po dito ay 1,261.82 sa loob ng isang taon. And ang principal po natin dito ay 10,663. So kung i-calculate po natin yan, ang total na babayaran po natin dito ay 15,141.89. Kung i-minus po natin yung principal natin ng 10,600, magiging 4,478 po yung interest na babayaran natin. I-divide po natin yan by the principal na 10,600, magiging 42% po per annum or for 1 year ang interest. Pag dinivide po natin yan by 12, makikita po natin na 3.5% lang po ang interest within 1 month. Thus, pasok na pasok po si last pay later dito sa SEC Memorandum number 14. So, hindi po man natin makover lahat in one video, at least mabilisan po natin nasilip per application, per online lending app, na legit na sumusunod po sila sa SEC Memorandum kasi sobrang baba po ng interest nila. Ang pinakamataas po yata dito sa pinakita ko sa inyo ay yung 9% ni Salmon Credit. Anyway, for our question of the day, sa tingin niyo po ba if you have this kind of access sa mga legit na lending app or buy now pay later app, would you still consider na mangutang sa mga online lending app given na minamax nila na up to 12% ang interest? Anong reason kung bakit manghihiram kayo sa mga online lending app na medyo matataas ang interest? Let me know sa comment section sa baba for our weekly giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Guapa1989 at Guapa1989. Sabi po niya ay, "Good morning Sir Pat, always watching from Riyadh. Thank you po for giving us guides sa tamang pag-handle ng finances." Pa-shoutout po. Wow, thank you po. Big word na nakaka-touch po yung mga sinasabi nyo. Kay Miss or Mr. Guapa1989, shoutout po sa inyo and thank you so much din po sa patuloy na pagsuporta sa aking mga videos at ang aking channel. Maraming salamat po. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!